Yo, what's up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So isang buwan tayong walang upload dahil naging busy tayo nitong nagdaang buwan. So ano nga ba yung pinaggagawa ko? Hindi ko rin alam. Pero anyway, yun nga, tayo ay magpapalit na ng suspension dito sa ating Aerox V3. Matapos ng ilang linggong pakikipagdebate sa aking mga magulang, sa wakas tayo ay pinayagan na rin na makapagpalit at makabili ng bagong pyesa. Although, pero ako naman yung ginagamit, pambili ng pyesa. Pero syempre, bilang respeto na rin sa mga magulang ko, shoutout sa inyo. At yun nga, para hindi na sila magtaka kung saan napupunta yung mga pera ko. Alright. Bali, ang kakabit ating suspension dito sa ating Aerox V3 ay AI Tech mula sa TRC. Bakit nga ba TRC napili natin? Pwede naman tayo mag-RCB, Pro Fender, YSS at iba pa. So, medyo budget friendly to kumpara dun sa mga nasabi ko. At the same time, syempre, susubukan din natin yung ibang brands para masubukan din natin yung quality at performance ng mga accessories nila. Unboxing time! Alright! Woo! Pinakagusto kong part. Alam mo talaga, hindi ko nabuksan kanina, no? Anyway, ayan. Pinaka-box niya. Nakalagay dito sa kanyang box. Preload at rebound. So for short, na-adjust po yung pinaka-preload nitong suspension nito at yung rebound niya. Wala nga lang siyang compression na tinatawag. Tapos meron siyang ganito, di ba? Mas safe. Bali, ito yung laman niya sa loob, no? Siyempre, yung pinaka-suspension, TRC AI Tech. Ang napili nating kulay ay black and white or black and silver. Marami kang pagpipiliang kulay dito sa pinaka-item na to. Tapos siyempre, meron pang isa dahil nga dalawa to. Yan. TRC. Baka naman. Bukod dyan, meron siyang extra spring. Para kung sakaling maputulan ka siguro ng spring. Mukhang hindi naman basta-basta napuputol yung spring. Pero ang pagkakaunawa ko kasi dito mga master, kaya dalawa yung spring nito ay mas malambot yung isa at yung isa naman ay mas matigas. Naka-indicate din naman dito 70 pounds by 6.5 by 173 mm. Ayan, nakalagay dyan. Dito naman sa kabila, 60 pounds by 6.2 by 174 mm. Hindi lang ako sigurado kung alin dito yung mas malambot at mas matigas. Basta mahalaga, meron tayong extra spring. Sa mga ibang suspension kasi, wala silang ganito eh. Meron kang dalawang pagpipilian, yung O-type at yung U-type. Kapag naka-Aerox ka or NMAX, syempre ang pipiliin mo ay U-type, yung ganito yung itsura. Hindi ko lang kasi alam kung ano yung itsura ng O-type eh. Basta U-type yung bilhin nyo kung NMAX kayo or Aerox. Bukod dito sa pinaka-suspension at extra spring, meron din tayong sticker number 1, sticker number 2, tapos syempre yung mga pamihit niya. Itong bakal na to, ito yung sinushoot natin dito sa pinaka bilog kapag ka-adjustin natin yung pinaka preload nya. Alin din dito para kung sakaling mag-adjust ka ng preload, luluwagan mo muna tong bagay na to. Pinakamalaga sa lahat, to, silica gel para hindi magpawis o magtubig yung pinaka-item. Alright. At dahil nakabit na yung bago nating suspension, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin na-adjustin yung pinaka-preload nya, ganun din yung rebound. Unahin natin yung preload mga master. Para ma-adjust natin to, kailangan natin itong dalawa na to. Bago natin mapihit to, kailangan natin tong luwagan gamit na itong allen's na tinatawag. Luwagan muna natin siya. Tapos ayan. Pagka maluwag na siya, gamit naman nito, pwede natin siyang pihitin. Hanapin lang natin yung pinakabutas tulad nito. Ayan. Tapos saka natin siya iikutin. Ayan. Depende na sa inyo mga master, no, kung gaano kalalim o kataas yung pihit na gagawin nyo. Pero sa akin yung ginagawa ko, ang nagiging tanda ko ay ito, dapat nakatapat siya dito. At syempre titingnan nyo kung ilang thread yung nakalabas dito sa taas. Ngayon, kung halimbawa may 4 na thread na nakausli dito, kapag pinihit yung kabilang suspension, dapat 4 din na thread yung nakalabas para balance yung plane nya. Sa rebound naman yung mga master, makikita nyo yung S na yan, ibig sabihin yan ay soft. Ito naman na H ay hard. Kapag pinihit nyo siya papunta sa S, ibig sabihin yan ay palambot yung rebound nya. Pagka pinihit nyo naman siya papuntang H, patigas naman yung kanyang rebound. Bali nga pala mga master, meron siyang 29
clicks. Kung naririnig niyo yan, yan yung tunog ng clicks niya. Kapag solo lang ako mga master, ang timpla ng preload natin ay 2 threads. Pagdating naman sa rebound, from soft, pipihitin ko siya ng 15 clicks. Kapag may OBR naman tayo, ang timpla ng preload natin ay 4 threads. Pagdating naman dito sa ating rebound, meron siyang 10 clicks mula sa hard. So sakto lang yun sa timbang namin ng OBR ko, no? Kasi naglalaro kami sa 150 kilograms. So kailangan medyo mas matigas para hindi sumagad yung pinaka-suspension natin. So yun lang mga master, no? Sana nabigyan ko kayo ng information regarding dito sa bagong kabit natin na TRCAI Tech Suspension. Antayin nyo na lang mga master yung upload ko sa susunod na video kung paano natin papalitan yung pinaka-rear suspension natin dito sa Aerox B3. Yun lang, enjoy the ride safe. Peace out. Alright.